guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gaano nga ba ako kaswerte sa mga amo ko? So lahat ng mga amo dito sa Hong Kong ay may iba-ibang pag-uugali. Pero sa amo ko, sabihin na nating maswerte or sinwerte pa ako kahit papano. Kahit sabihin nating hindi sila perfecto, ang iba galante, hindi ganun yung amo ko. Pero at least tinuturing akong tao, tinuturing nila akong part ng family. Kahit sabihin mong hindi ako sinisigawan. Yun yung nagustuhan ko. And netong gabi nga is pinapakain ko yung bata. So ngayon, nagluto ako ng gulay. Sabi ng bata, spinach ba yung gulay? Pag spinach yan, itatapon ko yan. Sabi niya ganon. So sabi ko hindi. Sabi niya, paano pag spinach, edi itatapon ko sa basurahan? Sabi niya ganon. Nandyan yung tatay din sa mesa pero busy kakalikot ng laptop. Tapos sabi ko, sabi niya, kukunin mo? Sabi niya, dadamputin mo? Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, paano pag doon ko sa labas na basurahan tinapon? Dadamputin mo pa din? Tapos hindi ako napasagot. Tapos sabi ko, doon sa pinakalabas? Sabi ko ganun. Hindi na. Sabi ko ganun. Tapos parang nagpanting yung tenga ko ba na itatapon yung pagkain, ganun. So ngayon sinabihan ko yung bata, alam mo, napakaswerte mo na. Sinabi kong ganun talaga. Nandyan yung tatay. Sabi ko, napakaswerte mo na. Ang daming tao na naghihirap. Sabi ko, ang daming taong walang kinakain. Kala mo ba? Sabi kong ganun sa kanya. Yung ibang tao, kailangan pang magtrabaho para makakain. Yung iba nga, kulang yung pagkain. Tapos ikaw, ganyan. Tatapon mo lang. Sabi kong ganun. Yung tatay napasagot. Akala ko nung yung tatay is hindi nakikinig. So, ganun sila dito sa bahay, guys. Kunwari kami lang ng bata, yung nag-uusap ganyan. Tapos akala mo sila busy. Pero magugulat ka, alam nila yung pinag-uusapan namin. So, sabi ng tatay, oo nga, alam mo, napakaswerte mo na. Sabi niya ganun. Tapos nagulat ako, tumayo yung tatay, may kinuhang papel. Yung papel na yun is nakita ko na nung nakaraang araw pa, pagdating nila, mukha siya ng ng parang katulad din natin pero maitim. Hindi siya, sabi ng amo ko, Nepal daw yun. Siya, bata pa siya, guys. And then kasama niya yung papa niya sa picture. 4 na picture yung nandun. So 3 na solo siya. And then isa na kasama niya yung papa niya. Sabi niya, tignan mo to. Sabi gano'n ng papa niya. Nagulat ako. Sabi niya, tignan mo to. Sabi niya, hindi mo ba alam? Naghihirap to sa buhay. Sabi niya gano'n. Sabi niya, tapos sabi ko, sino yan, sir? Sabi kong ganon. Kilala mo yan, sir? Sabi kong ganon. Sabi niya, oo, pinapaaral niya daw yun. Ano yun? Sabi niya, 9 years old pa to nung sinimulan ko tong suportahan. Sa Nepal siya ngayon, yung bata. Sabi niya, 9 years old pa to nung sinimulan ko siyang suportahan hanggang ngayon. Tapos ngayon, 15 na siya, nag-aaral siya. Kasama na doon yung pagkain nila. Sabi niya, tapos pag-aaral niya, sabi niya, kasi kung hindi ko siya tutulungan, makakapag-asawa siya ng matanda. Sabi niya, wala siyang choice. At least sa Pilipinas, pwede kayong mamili kung gustuhin yung magpaasawa doon sa gusto nyong sa ipaasawa sa inyo ng parents nyo, or gusto nyo, or hindi, or may choice kayo. Sila wala. Pag sinabi ng parents nila na mag-asawa sila, kasi mag-asawa talaga, wala silang choice, sabi ng amo ko. Sabi ko, hala, ang bait pala ng amo ko. Ang tagal niya na, guys, sinusuportahan yung bata. Na siya? 7 years na. Ang ng bata, yung, sabi niya, tingnan mo yung background. Ang simple, alam niyo ba yung background? Puti siya. Siguro hindi kanila yung bahay na yun. Semento na puti na maraming dungis-dungis yung, yung likod. Sabi niya, tingnan mo, napakasimple ng likod. Sabi niya, pero sa atin, parang iniisip ko, oo nga. Parang sila, guys, pumunta lang doon sa background na yun para mag-picture. Kasama niya yung papa niya sa picture. 2 picture na close up. Tapos isang whole body niya. Tapos isang kasama niya yung papa niya. Tapos yung papa niya matanda din. Mga nasa siguro 70 na. Tapos siya, ayun nga, 15 years old. Tapos nakaganto yung buhok niya. Maitim siya. Wala akong maipagkukumpirahan sa kanya. Tignan mo, ang daming, ang daming lagas ng buhok ko. Partida, hindi pa ako nagsusuklay niyan. So, sabi niya, sinusuportahan ko yan. Sabi niya, kasi hindi sila marunong mag-aral ng English. Kailangan muna nilang makapag-aral sa college bago sila matuto na mag-English. Sabi na, hindi katulad nyo na kahit na elementary, high school kayo sa Pinas is natututo na kayong mag-English. Sabi ko, at least kami, may choice kami kung
ano namin, nahirap yung buhay, at least pwede kami maka-abroad. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, oo, sila hindi, kaya kailangan tulungan ko tong bata na to. So napaka-thankful ako kasi kahit papano yung mga puso ng amo ko is busilak pa din. Nagpadala yung bata ng message sa amo ko, ano siya, nakasulat yung pangalan niya, tapos kung ano na yung achievement niya, pinadala niya, nakapapel, tapos inaddress niya sa amo ko. So pagdating ng amo ko galing bakasyon, yun yung nakuha niya sa may post, yung sa ano nila, sa may postcard, sa may lagayan ng mga ano, papel, mga sulat. So nandun, tapos nakita ko, tapos pinakita niya yan sa amo kong babae nung nakaraan. Sabi niya, tignan mo. Ayun, tapos yun nga, kanina inopen niya, tapos pinakita niya sa akin yung mga gala-gala nila doon sa Thailand. So touring nila sa akin talaga kapatid na, alam mo yun, hindi na iba sa kanila. And pagdating nila kahapon, nagbubukas sila ng pagkain. Nagulat ako, meron silang binigay na candy. Siguro mga 1 kilo yun. Sabi nila, sa'yo yan, Jen. Sabi nilang ganun. Kasi naghahanap kami doon ng malaki. Kasi puro maliliit yung mga tinitinda-tinda. So ito yung nakuha namin. Ano siya, mango siya na candy na may sticky rice na mango. So ayun, masarap siya. Yan yung kinakain ko. Pero baka maumay na din ako sa susunod. So yung amo kong babae naman, nung pagdating nila Sabado ng gabi, wala, kumain sila sa labas, yung bata lang yung kasama ko. And then, nung umuwi sila, anong oras na kami natapos, 12:00. Tapos natulog sila buong araw kasi sobrang pagod siguro sila doon. Nagising yung amo kong lalaki, 9:00 mahigit. Tinanong ko kung kakain siya ng pagkain, cereal o gatas. Sabi niya cereal. Tapos siya kumain, edi naghilata-hilata siya dyan sa sa sofa. Ako naman, kasi tapos na ako lahat sa mga trabaho ko, nasa kusina lang ako, nagsi-cellphone doon. Hindi sila uy, anong ginagawa mo dyan? Nakaupo ka lang, walang ganyan. As long as hindi nila ako inuutusan, ako lang mismo nagkukusa. Hindi nila ako inuutusan na ganito gawin, ganyan. Nag-uutos lang yan sila minsan kapag sabi, yung rush ba, sabi nila, Jen, pwedeng plantsahin mo tong damit ko, susuot ko ngayon, ganun lang. Pero yung hindi sila nag-uutos. Ako na mismo yung nagkukusa. Bakit parang lumaki yung pisngi ko? So, ako na mismo yung nagkukusa. Nandun lang ako sa kusina kasi wala naman akong gagawin. Wala din naman siyang inutos. So, yung amo kong babae, 12:30 hanggang 1:00, hindi lumabas, pati yung bata, tulog talaga malala. Tapos nag-message siya akin, nasa kusina ako. Yung lalaki na piko na siguro or nainip na kakatambay dito sa hilata-hilata siya sa sofa hanggang sa napikon siya. Pumasok siya dun sa kwarto. Tapos nag-message sa akin yung amo kong babae. Sabi niya, Jen, nag-order ako ng noodles para sa atin. Sabi niya, i-deliver na yun. So ayun, hinanda ko na yung mesa kasi nga mag-1:30 na guys. Nakaupo lang ako. Tagal ko nakaupo sa kusina. So ayun, dumating yung yung noodles na in-order pala nila, pagkain ko din. So yung choices is iba-iba. Akin is merong noodles na may chicken wings, na may meatball, and then merong hotdog. Tapos yung sa bata iba din, ganyan. So yung amo ko namimili, alam niya kasi yung gusto ko. And swerte ako kasi nga hindi ako pinagdadamutan sa pagkain, ganyan-ganyan. So, nung bago ako, sila lang yung kumakain. Kasi siguro, hindi ko pa nakuha yung ugali niya, nakuha yung loob niya. Pero ngayon guys, kampante na siya. Wala, parang, pag nakikita ko siyang nakahubad or nagagalit or alam mo yung nakasimangot. Pero ngayon, magsusorry lang ako. Wala na yan sa kanya. Kasi pag nakita ko siya aksidente, ay sorry ma'am, it's okay. Gaganon lang yan siya. Wala nang mali siya sa kanya. Tapos, ayun, kumain kami. Pagkatapos nun, sabi niya, Jen, aalis na kami ng 2:30. So, ayun, umalis na sila. Tapos, nung hapon na, minessage ko siya kasi wala na akong ginagawa. Natapos ko na naman yung gawain ko. Sabi ko, ma'am, labhan ko yung mga sapatos na nasa luggage kasi galing silang bakasyon, so nandun sa loob. Sabi ko, wala na kasi akong ginagawa. Ayun, sabi niya, ay sige, salamat. Tapos pwede linisan mo na din yung yung maleta, ganyan, kasi nga itanggalin mo na yung dapat tanggalin. Tapos sabi ko, sige. Sabi niya, magkain ka na dyan, magluto ka ng sayo kasi dito kami sa labas kakain. So yun, pag uwi nila, sabi niya, maligo ka na din.
para wala ka nang gagawin mamaya. So, ganun yung amo ko, naiintindihan niya, alam mo yun, kasi nga, yung bata is malapit sa akin, nagugulat sila, nagpapakandong yan sa akin, sa kanila, hindi yan nagpapakandong, hindi yan malambing. Tapos, yung ugali ng bata, pagkagaling sa bakasyon, nag-iba na naman, bumalik sa dating ugali na nagiging ing-ing na naman na, kahit walang nangyari, biglang iiyak siya na parang tanga. Sabi ko sa kanya, ano nangyari sa'yo? Ilang taon ka na? Isang taon? Ginaganon ko, naririnig ng amo kong babae pag napipikod ako, pag naririnig kong umiiyak-iyak na naman, hindi, kahit hindi inaano. Ano nangyari sa'yo? Umiiyak-iyak ka dyan? Ano, isang taon ka lang? Sabi ko, ganun talaga. Kasi nga dati hindi yan umiiyak. Nung bago ganyan siya, tapos biglang nagbago siya nung ako na. Tapos nawala lang ako ng 10 days, ganyan na siya. Kasi nga, para makuha niya yung pansin, ayaw niya kasi hindi siya pinapansin. So, para makuha niya yung atensyon ng lahat, mag-iiyak-iyakan siya. So, ginawa niya yan doon sa Thailand. Dala niya dito sa bahay. Tapos, sabi ko sa kanya, bungad niya sa akin kanina, sipa. Yung parang, nakita ko yung video niya nung nandun siya sa Thailand. Pinakita ng amo ko. Natuto pala siya doon mag-boxing, mixed martial arts, may sipa, may siko, may pagano'n. Aba, pinraktis sa akin ngayon ng bata. Piste ka na bata. At nandun kami sa may sa may CR. Alam niyo ba guys, doon ko binubugbog yan sa CR yung bata pag napikon ako. Pasok kami sa CR, bigla ba namang umamba na yung tuhod niya na sipa. Sabi ko, anong ginagawa mo? Sipa-sipa ka? Sabi ko, ganun sa kanya. Sipa-sipa ka? Sige, maputol talaga yan. Subukan mo. Sige, ginanon ko siya. Sipa-sipa ka pa ha? Doon mo pala yan natutunan. Ginanon ko siya. Sabi ko, subukan mo uli yan. Kaya maputol talaga yan. Tignan ko lang kung may tuhod ka pa. Ginanon ko talaga. So, hindi niya na yun uulitin. Basta tinakot mo siya isang beses, hindi niya na yun uulitin. Hindi ko lang alam kung magsusumbong siya sa amo kong babae. Pero kasi, salbahe yung ganyang ugali. So, tinitigil ko yan. Kapag alam kong mali, pinapagalitan ko. Pag makatsamba ako dyan sa iyak-iyak niya, sabihin ko yan sa kanya, ay iniiyak-iyak mo, wala kang makuha dyan. Kahit maglupasay ka pa dyan, hindi mo makuha yung gusto mo kahit umiyak ka pa. Kasi ganun ako kastrikto sa kanya. And pinapabayaan ako ng amo ko kapag yun, dinidisiplina ko yung bata. Kasi nga, para din naman sa kapakanan, napapahiya sila kapag hindi ko dinidisiplina yan. Mas nakikinig din sa akin sa maraming tao kaysa sa kanila. Kaya hinahayaan nila ako na magsabi na magdisiplina sa bata. Kasi nga, mas tumitino yung ugali ng bata, mas nakikinig sa akin. Nung nakaraan, inano ng bata, kinalampag ng bata yung pinto ng natutulog na first kasi niya doon. Sabi ko sa kanya, pag ikaw kaya natutulog dyan sa loob, tas kalampagin ko, sabi ko ganun sa kanya, matutuwa ka. So, narinig nung babae sa loob. Kasi nga, pinagalitan ko. And yung boses ko, pag iba, malaki yung boses ko. Sa lahat-lahat dito sa bahay, ako yung may pinakamalaking boses. So, amo kong babae, walang problema, mabait. Pero, syempre, hindi din naman perfecto lahat. May mga ugali din naman sila. At least, alam mong, siguro magbabago to kapag umalis ka na, mag-break contract ka, hindi ka mag-renew. Kasi, yun yung nangyari sa kapatid nito, sa amo niyang, yung kaibigan ko, kasi nagbago din yung ugali nung nagpaalam na siya. Kaya yun yung kinakatakot ko. At least dito guys, may aircon ako pagkagabi. Grabe yung init ngayon. And sa pagkain naman, okay naman kung ano gusto ko ipabili, sabihin ko lang sa kanya. Ako lang minsan nahihiya kasi hindi ako sanay kasi ako sa Pinas na, alam mo yun, kapag independent ka, ayaw mong ipapasalo sa lahat yung parang nasanay kasi akong sa Pinas na akin yung expenses. So, pagdating dito, kahit sabihin niya sa akin, may ipapabili ka ba? Ganyan, nahihiya ako. Sabihin ko na lang wala. Tapos, ako na lang bibili sa sarili ko. So, ayun lang guys. Sana makakuha din kayo ng mabait na amo. Pag-pray nyo lang. And, basta pray nyo lang. Pag para sa inyo talaga. Ayan, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.